Ito po yung mga corner kung saan wala kayong dinidisplay, yung mga sulok-sulok. Ang mga syngonium po ay crawling plants o trailing plants. Pero alamin po natin, saan nga bang parte ng bahay natin magandang ilagay itong ating mga syngonium. Ilagay nyo po sa ibabaw ng mga table. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, may pag-uusapan po tayong halaman. Ito po yung mga syngonium o yung tinatawag nating arrowhead plants. Yan po yung nasa aking background. I'm sure familiar na po kayo dito kasi ito madali lang alagaan na halaman. At dahil po gusto nitong halaman na to yung shaded bright area lamang, kaya pwedeng-pwede po siyang pang indoor plants. Pero alamin po natin, saan nga bang parte ng bahay natin magandang ilagay itong ating mga syngonium. Para alam niyo yan, at para meron kayong idea kung saan sila dapat i-display. At yun yung pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po ikutin natin tong ating garden. Tapos pakita ko po sa inyo yung ilang sample natin ng mga syngonium, ilang varieties na meron po tayo sa ating garden para alam nyo, lalo na po doon sa mga beginners, para makita nyo po yung kanilang mga itsura. Tapos pag-usapan po natin kung ano-ano yung mga parte ng bahay nyo na dapat yung lagyan yung mga syngonium. Tara, samahan nyo po ako. Sa una po nating pwesto, maganda pong ilagay ang inyong mga syngonium sa welcome area, dahil nga po sa itong syngonium ay maituturing na lucky plants, talaga naman pong yan, swerteng-swerte, kung ilalagay nyo po yan doon sa inyong pintuan malapit, reception area, yan po kung saan wini-welcome nyo po yung positive energy, Ito pong syngonium, pinaniniwalaan na maswerte dahil po doon sa kanyang 5 lobes, kapag halimbawang nakapag-develop po yan ng 5 lobes, nagre-represent po nung 5 elements ng feng shui. Kaya po maganda siyang ilagay sa may malapit sa pintuan. Bibigyan ko po kayo ng ilang suggestion ng display ng mga syngonium, at para makita nyo po at pwede nyo po yung gayahin, ilagay nyo po yan sa malapit sa inyong pintuan o sa mga welcome area nyo po para po makapag-welcome ng magandang energy. Sa pangalawa naman po natin na area, yun pong mga sharp corner sa ating bahay. Ano ba yan? Ito po yung mga corner kung saan wala kayong dinidisplay, yung mga sulok-sulok. Yung mga sharp corner po kasi napaka-importante po na lagyan ng mga syngonium dahil ini-eliminate po nito yung negative energy na nanggagaling dun sa mga sharp area nyo, Kasabay po nito yung pag-lower niya ng stress and anxiety na nararamdaman natin, maganda po siya kasi kung halimbawa yung inyong corner ay talaga namang bakante at walang display, maaari nyo po siyang lagyan ng syngonium, Maaari po kayong gumamit ng pole kung halimbawa gusto niyo ng mas mataas, or pwede na rin pong gumamit kayo ng mga plant stand, ilagay niyo po yung inyong syngonium dyan, at makikita niyo po na ibang ganda yung maibibigay niya doon sa inyong bahay o doon sa corner na pinaglagyan nyo. Sa pangatlong area naman natin, yung mga malapit sa bintana ng area, alam naman po natin na ang syngonium ay pwede pong ilagay doon sa ating loob, doon sa mga area na bright lang, pero make sure lang po kasi na mabigyan po ito ng enough na sunlight, Ini-enjoy po nito yung indirect na bright light para po mapanatili po lalo na po yung mga varieties na merong kulay, Katulad po nung ating varieties na mga pink, yan, ng white, para po mas mapaganda po sila. Dapat yan nyo po lagay, na malapit sa bintana nyo. And at the same time po, isa pa po sa dahilan kung bakit dyan magandang ilagay yung ating mga syngonium, dahil po yung bintana natin, dyan rin po pumapasok yung ibang energy, At dahil nga po itong syngonium natin, isa sa mga halaman na talagang nagsasala,
nung mga negative energy at mga kamalasan, maganda po meron tayo nito doon sa ating bintana, ano. Maganda po siyang i-display, lalo na yung mga maliliit lang, no, na nakapat lang po ng ganyan, no, medyo maliit-liit lang. Tapos ilagay niyo po siya sa table na malapit sa bintana. Perfect na perfect po yan. Isa pa po, nakakatulong po kasi sa Syngonium yung filtered na sikat ng araw mula sa bintana, ano. Dahil kapag halimbawa pong minsan meron tayong mga blinds or mga kurtina na nakalagay po sa bintana, ma-filter po niyan yung masyadong sikat ng araw. Ang mga Syngonium po ay crawling plants o trailing plants, ano. Sila po'y humahaba na parang katulad din po ng mga potos, nagkakaroon ng mahabang vines, ano. Isa po sa magandang design para po sa kanila ay yung paglalagay sa pole. And kapag humaba po yung kanilang vines, pwede nyo po silang ikorte, no? Kung anong gusto nyo pong korte para sa kanila. Pasusunurin nyo po sila, kumbaga, no? So, kung halimbawa po meron kayong blank wall sa inyong bahay, talaga pong matatakpan nitong ating mga Syngonium, ano? At yung simbolismo po niyan, kung halimbawa po yung kawalan nyo po, tapos blankong isip, at kapag halimbawa pong nalagyan ng Syngonium, yan po ay sumisimbolo ng wealth, talaga pong mabibigyan kayo ng maganda at masaganang buhay, ano. At nagdadala po siya ng magandang fortune sa atin. Kasabay po nito yung pagbuboost niya ng health and wealth, dahil po kapag halimbawa po meron kayong Syngonium sa inyong bahay, ay nag-a-absorb din po ng mga lason sa hangin, ano. Isa rin po siya sa tinatawag nating air purifying plants. At halimbawa po na i-display nyo ito dun sa mga blank wall nyo at inyo pong nakita, ay magiging comfortable at positive po yung outlook nyo sa buhay. Kaya ito po, sobrang ganda rin pong i-display dun sa mga blank wall, ano. Pwede pong naka-pole, pwede rin pong nakahang. Kayo po kung ano yung mga choices nyo, no, pwede nyong gawin sa halamang ito. At sa huling-huli naman nating pwesto, ito po ay magandang tabletop. Yes po, ilagay nyo po sa ibabaw ng mga table, ng desk, sa living room po, ano. Pwede rin siyang center table, centerpiece arrangement, ano. At sobrang ganda po na binibigay nitong attraction, ano. Dahil nga po gusto ng halaman nito na medyo mataas yung humidity, maaari nyo pong increase yung humidity niya around the plant sa pamagitan po ng pagmimist, no, sa kanya. Spray nyo po siya, no. At syempre po, minsan kung halimbawa hindi enough na light yung nakukuha niya, maaari nyo po siyang lagyan ng artificial light, tulad po ng grow light or mga fluorescents, ano, para po mapanatili pa rin po yung ganda ng inyong mga halaman kahit na po nasa loob sila ng bahay. And once in a while po, ilabas nyo po yung inyong mga Syngonium, ano, kasi po kapag halimbawa po talagang hindi sila nabigyan ng enough na sunlight, magiging insulated po yung kanilang mga stem, ano. Hahanap po yan ng talagang liwanag, no, na kailangan nila. Ang mangyayari po, haba po yung mga stem, yung pagitan po ng mga leaves dun sa kanilang vines, ay makikita nyong masyadong malayo. Unlike kapag halimbawa pong enough na sunlight yung nabigay nyo, makikita nyo po na compress po, ano. Yan yung mga palatandaan. Isa po sa mga maituturing na eleganteng halaman na ipang-decorate ay ang mga Syngonium, ano, o yung arrowhead, kasi po dahil sa mga design ng kanyang dahon, nakakapagbigay po ng kakaibang details, ano. At pag nakita nyo po yan, lagay nyo sa magandang paso, isang magandang scenery po kapag halimbawa ang dinisplay nyo po itong inyong mga Syngonium. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today about sa mga Syngonium, ano. At tingnan nyo po yung mga parte ng bahay nyo, kung meron na kayo nyan, ano, pwede nyo po dyang ilagay yan. At magandang idea na meron kayo nung halamang ito sa loob ng bahay. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Salamat sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!